Tonight, we are using Motor Hikaru electric Japanese style bicycle. Let's go. Before we start, isa mga paborito kong bagay dito sa electric Japanese bicycle na to. Aside from meron siyang passenger seat with backrest and footrest, meron tayong front basket. Pwede nyo ilagay yung mga pinamalengke nyo. Gabi ngayon, kaya bubuksan natin yung headlight na ito. Meron tong switch. Bam! Not only na meron tong headlight, meron din tong busina. Diba? High-tech. Meron tayong 3 gears. 1 pinakamabagal, 3 pinakamabilis. Meron din tayong switch dito sa left-hand side. This unit can run up to 40 kph max speed. Meron tayong 1000 watts peak wattage. Ang tire size natin ay 20 inches. Okay. Usually, ang technique sa electric bikes, magta-throttle muna ako to accelerate. Makikita nyo tong kamay ko dito sa kanan. Pumipigala ako ng parang motor. Ngayon, pag nakabuelo na ako, pwede na ako mag-pedal. Ayan, overtake natin yung kotse. So, yan yung isa mga differences nung electric bicycle sa mga bicycle lang. Is kung kailangan mo ng ekstrang tulong, meron tayong battery na nagsisend ng power papunta sa motor. So ito yung unang way kung paano patakbuhin ng electric bicycle is full electric. Ang full electric ay gagamitin mo lang yung accelerator para tumakbo. Ayan, makikita nyo hindi ako pumipedal pero tumatakbo ako. Second way is yung tinatawag nating pedal assist. So again, ito lagi kong sinasabi, ang pedal assist, isipin nyo, meron kayong imaginary friend na tumutulak sa likod nyo. So, paano yung nag-work? Meron tayong sensor sa pedal. So, every time mag-revolution yung paan natin sa pedal, merong ekstrang tulong, binibigay yung battery natin papunta sa motor, umiikot yun. So, konting pedal mo lang, ang layo ng nararating mo. Again, para ka naka-cheat code. Ngayon, mas matagal kang malolobat pag puro pedal assist ka. Kasi, tinutulungan mo ng pedal versus using full electric all the time. Pedal assist range natin can vary. Depende yan sa bigat ng rider. Paano magpatakbo si rider? Tsaka yung daanan nyo kung ano yung terrain. So itong unit na to, meron tayong 48 volt 6 Ah na battery. This unit can run from 30 to 50 kilometers per full charge. So if you guys want to maximize the range and the battery, I highly suggest na puro pedal assist gamitin nyo. Ngayon, pag napagod kayo, pwede kayong mag full electric. Yan ang kinaganda ng electric bicycle versus sa traditional bicycles. Ngayon, ano ang advantage naman ng electric bicycle sa electric scooter? Pag nalobat kayo, pwede kayong magpedal. Makakauwi pa rin kayo sa pupuntahan nyo. Itong si Motor Hikaru electric Japanese style bicycle is sa mga bestsellers sa motor electric since utility electric bicycle to. May basket sa harap, may pampasahero sa likod, mababa yung clearance para sa paa. May suspension na rin to sa harap, meron na rin tayong tapalodo harap-likod. Isa pa sa mga kinaganda nito ay removable yung battery. So kunwari gusto nyo mag-charge sa loob ng bahay o sa opisina o sa loob ng cafe, pwede yung hugutin yung battery para yun na lang ipapasok nyo para i-charge. Hindi nyo na kailangan ipasok yung buong electric bicycle. Meron tong 3 susi. May susi para sa accelerator, may susi para sa battery, meron pa tayong remote as well para rin sa accelerator. So hindi basta-basta magagamit yung unit pag walang susi. Yung brakes natin pala ay dual mechanical disc brakes. And perfect to para sa mga mahilig magbike pero hindi na ganun kalakas yung tuhod. Kasi meron tong pedal assist. And prices ng motor electric sobrang competitive. Pinakamura sa market, guaranteed.